Nitong nakaraang mga araw, naging laman na naman ng balita ang paggalaw ng mga tinatawag na whales o ito po yung mga malalaking investors sa crypto market. Kung saan ay higit po sa 120 million na XRP ang kanilang binili or inipon. Ang halagang ito ay ang halaga po nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 228.71 million dollars. Kaya ang laki po. Sa likod po ng mga kaganapang ito ay mas lalong tumitindi ang optimism para sa hinaharap na XRP, lalo na't may mga positibong balita tungkol po sa kaso nito laban sa SEC at ang paparating na RLUSD stablecoin launching. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayan, ano nga ba ang kahulugan ng movement o galaw ng mga whales na ito? Kapag sinabi po nating whales sa cryptocurrency, ito po ay ang mga malalaking investors na may kakayang makaapekto sa presyo ng isang token dahil sa laki ng kanilang hawak na supply. Ang 120 million XRP na binili ng isang whale mula sa crypto exchange na si Bitstamp ay isa pong malinaw na indikasyon ng mataas na kumpiyansa kay XRP. Ang ganito kalaking transaction ay hindi lamang po nagpapakita ng pagtaas ng interes sa token, kundi pati na rin ng posibilidad na magpatuloy po ang bullish run nito or ang bullish run ng presyo nito. Ayon po sa Whale Alert, isang tracker po ito ng malalaking transaction sa blockchain. Ang address ng wallet na ginamit sa pagbili ay hindi pa nakikilala. Gayunpaman, ang laki po ng transaksyon ito ay nagbibigay ng signal sa market na maaring may malalaking plano ang mga investors na ito kay XRP. Yan. Ngayon ay ano naman po ang kaugnayan ng Ripple versus SEC case. Ang legal na laban ng Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC ay isa po sa mga pangunahing bagay na nakakaapekto sa presyo ni XRP. Sa kasalukuyan ay tila pumapabor si Ripple. Pumapabor po sa Ripple ang mga kaganapan. Lalo na't may mga ulat na ang kasalukuyang chairman ng SEC na si Ginong Gary Gensler ay magbibitiw sa pwesto. Dagdag pa rito ay ang posibilidad na panalo ni Pangulong Donald Trump, isa pong pro-crypto leader, ay nagpapataas ng pag-asa na magkakaroon po ng mas malinaw at makatarungang regulasyon sa mga cryptocurrencies tulad ni XRP. Yan, next year pa po mauupo si Pangulong Donald Trump. Bukod dito ay sa California District Court ay pinayagan na ang pag-amyenda sa isang utos kaugnay po ng kaso kay Ripple. Parehong kampo ni Ripple at SEC ang nagsabing wala ng dahilan para ipagpatuloy pa ang pagkakaantala ng desisyon. Ang mga pagbabagong ito ay nagbibigay po ng mas positibong pananaw para kay XRP at sa buong cryptocurrency market. Ngayon ay ano naman po ang kaugnayan ng RLUSD stablecoin? Isa pang mahalagang aspeto ng XRP ecosystem ay ang paparating po na RLUSD stablecoin ni Ripple. Ang RLUSD ay isa po itong uri ng stablecoin na nakapeg o nakadikit po sa US dollar, kung saan ay naglalayong magbigay ng mas stable na opsyon para sa mga user kumpara kay XRP na volatile ang kanyang presyo. Kapag inilabas po ito, maaring magamit po ang RLUSD sa mas mabilis at murang transaction, lalo na po sa remittance at mga cross-border payments. Ang stablecoin na ito ay magdadala ng mas maraming liquidity sa ecosystem ni Ripple, kung saan ay posibleng magdulot ng mas mataas na demand para kay XRP sa long term or pangmatagalan. Ngayon ay bakit naman po tumataas ang presyo ni XRP ngayon? Yan, check po ninyo yung aking technical analysis kanina kay XRP. Simula nang lumabas po ang balita tungkol sa legal na developments ng Ripple at ang RLUSD launch, tumataas ang presyo ni XRP. Sa kasalukuyan, nakapagtala na po ito ng 20% na magtaas, kung saan ay umabot na po sa $1.95 bago bumalik sa $1.88. Sa loob po ng isang buwan ay tumaas ang presyo nito ng 260%. At ayon po sa mga eksperto, posibleng maabot na XRP ang presyong $10 kung magpapatuloy po ang positibong momentum na ito.
Malaki rin po ang naitutulong ng derivatives market kung saan nakapagtala ng 20% na pagtaas sa futures open interest or OI na XRP kung saan ngayon ay nasa $3.22 billion na. Ang volume ng derivatives ay tumaas din ng 127% kung saan ay umaabot po sa $25.65 billion. Ipinapakita po nito na maraming investors ang positibo ang kanilang pananaw dito kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders ni XRP. Yan, ang mga kaganapang ito ay nagbibigay po ng malaking oportunidad at hamon. Una, kung may hawak kang XRP bago pa man ang rally na ito, malaki ang posibilidad na tumaas ang value ng iyong portfolio. Gayunpaman ay mahalagang tandaan na ang presyo po ng cryptocurrency ay volatile o pabago-bago. Kaya naman ay dapat kang mag-ingat at magkaroon ng malinaw na plano sa pag-trade o pag-invest. Ikalawa ay ang paparating po na RLUSD stablecoin ay maaaring magbigay ng bagong paraan para sa mga Pinoy na magpadala ng pera sa ibang bansa ng mabilis at mura. Kung magtatagumpay po ang RLUSD, posibleng magamit po ito sa mga remittance services kung saan ay mahalaga para sa maraming OFWs at sa kanilang pamilya. At ang pangatlo ay ang pagiging pro-crypto ng ilang leaders sa US ay maaring magdulot po ng mas malinaw na regulasyon kung saan ay makikinabang hindi lamang si XRP kundi pati na rin ang buong crypto market. Kaya kung magpapatuloy po ang ganitong trend, maaaring tumaas ang adoption ng crypto dito po sa Pilipinas. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang paggalaw po ng mga whales at ang mga positibong balita kaugnay kay Ripple ay nagbibigay po ng mas maliwanag na hinaharap para kay XRP. Gayunpaman ay mahalagang tandaan na ang investment sa cryptocurrency ay laging may kaakibat na risk. Ang tama pong diskarte, masusing pagsasaliksik at pag-iwas sa FOMO or fear of missing out ang siyang susi para maging matagumpay sa crypto trading. Kaya sa kabuuan, si XRP po ay isa sa mga token na dapat po nating bantayan, lalo na para sa mga Pinoy na naghahanap po ng oportunidad dito sa mundo ng digital assets. Ngunit tandaan, anumang desisyon sa pag-invest ay dapat pong nakabase sa iyong sariling pag-aaral at hindi lamang po sa hype. Kaya ayan, nakaka-excite po ang mga bagong developments na ito dito sa mundo ng cryptocurrency. Kung ikaw po ay isang investor, gamitin po ang pagkakataong ito para mas mapalawak ang iyong kaalaman at maghanda sa mas maraming posibilidad dito sa crypto space. Ano po sa tingin nyo? Worth it bang i-hold o bilhin si XRP ngayon? I-comment po ang inyong mga opinion sa ibaba. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.